So si Ma'am Shi, itong gobyerno mo Kuting ang dami talagang sari-saring ganap eh, no? Oh. Ayan na, unti-unti nang bumibigwas sa'yo si VP Sara, ha? Oh, ang gobyerno mo puro pangangamkam, puro panlilin lang. At dugyot. Sawa mo kung ano-anong pinaggagawa, puro kadugyotan. May video pa nga pala, may singit ko lang ha, bago natin pag-usapan tong another dugyot. Si Kuting, may nag-send sa akin ng video eh. Mag-ano na lang ako, gawa ko ng panibagong vlog patungkol doon. Si Kuting, bebeso-beso dapat sa isang artista. Yung artista, dumiretso, hindi bumeso kay Kuting, bumeso kay Ma'am Shi. Si Ma'am Shi, nasa likod ni Kuting. Umiwas yung artista. Hello po sa nag-send sa akin ng video. Umiwas yung artista, dumiretso ng beso kay Ma'am Shi. My God, ikaw ang Pangulo ng Pilipinas, umiwas sa'yo ng beso yung artista. Lapastangan. Tinitingala kang leader ng bansang ito, iniwasan kang beso-besuhin ng artistang yan. Kilala nyo ba? Iba-vlog ko siya. Hanapin ko yung link. Oh. Sampal sa pagkatao ni Kuting yun. Anong meaning nun? Either dugyot si Kuting, mabaho si Kuting, mukha naman talaga siyang mabaho in person. Siguro dahil sa kulay niya. I mean, may mga moreno naman na ang ganda ng kulay eh, right? Na parang kahit moreno, kita mo na malinis sa katawan. Si Kuting hindi eh. Tsaka Kuting, baka akala mo bagay sa yung mga pink na outfit porque moreno ka, mali ka dyan. Magdilaw ka, total dilaw naman ang kulay niyo. Oh. Hindi ko na amoy yan, hindi ko rin alam kung nagpapabango tong si Kuting. Kasi nung hinaplos ko ang braso nito nung meet and greet eh, parang ang tinuring kong santo, di ba? Hindi ko siya naamoy na mamahalimuyak siya or something. Dapat ganun, di ba? Yung first impression mo sa tao, paano may marerecall ka na ano, na siya ay mabango, di ba? Or siya ay maayos ang neat, may hygiene, gano'n. Kung hindi ganyan naging impression ko kay Kuting, nalibadbaran nga ako nung hinaplos ko ang balikat niya. Parang santo na ang tingin ko sa kanya. Santo, santito palang inanitan. So, iniwasan ng artista, dumiretso beso kay Ma'am Shi. Parang ang parating din nun, aside from mabandit si Kuting, ay si Ma'am Shi talaga ang leader ng bansang ito. Siya ang tinitingala. Ganun na. Or maybe dugyot lang talaga si Kuting at ayaw magbeso-beso. Kung beso-beso sa'yo, ang lapot mo, ang lagkit mo. My God, naka-Amerikana pa yata si Kuting nung araw na yun. Soon, ibablog ko yan. Oh, sandali. Yung artista connected sa ating topic na yun. Eto. Hulaan nyo na lang kung sino yung artista, ibablog ko yan sooner. I mean, do you see something wrong in this photo, mga tatkuya? Sa unang tingin, ang impression ko ay parang ang kalat lang ng lamesa, right? Parang ang dami lang, sabi ko parang may white powdery substance doon sa lamesa. Baka naman towel yun, right? Yung nilalagay sa sa lap natin. Parang ang tawag dyan, sa ganyan, yung, right? Tablecloth or whatever. Na pag kumakain tayo, para hindi maglaglagan yung mga kinakain natin sa lap natin or sa damit natin. Pero parang ginanon lang sa lamesa kasi. Yun siguro yung white, yung parang table napkin or whatever that is. Pero napansin ni Political Wish Boy, bakit kaya grabe mag-sweat si Daddy Anton? At grabe daw magpawis. Anong dahilan? Napatingin tuloy ako sa kilikili ni Daddy Anton ni Political Witch Boy. Ito yung alta. Ba't lagkit-lagkit nila? Parang init na init sila. I mean, mga tatkuya, ako pawisin ako eh. Okay? But hanggat kaya ko, kapag may pupuntahan akong event na alam kong hindi proper ang ventilation, alam kong mainit yung lugar, magsusuot ako ng something na breathable naman. Sa outfit naman itong tropa ni Kuting, ay maluwag naman yung polo, right? So nakakahinga naman ang kanyang body heat, ang kanyang katawan. Bakit tagaktak ang pawis? At sa kilikili talaga concentrated yung pawis at sa dughan. Paanong naaatim nung artista na makipaglaplapan dito? Well, baka nagmamahalan sila.
If love is blind, I'll find my way to you. Sabi nung kanta. Love is blind. Love is blind as far as the eyes can see. Deep and meaningless words to me. Sabi ng Spice Girls. Huwag ka na naman tamawi, walang pakulay. Oh, bakit siya tagaktak ang pawis? Anong meron? Sabi nga ni Atty. Glenchong, very embarrassing. Bakit si Kuting, lagi ring lapot, lagi ring latiti, lagi ring, di ba, oiliness? Si Ma'am Shi, dugyot din ang kilos, no? Sumisinga-singa doon sa tindahang maliit, nakahain yung mga tinapay sa mga basket, singa ng singa. Galing na doon sa event na nangiyak-ngiyak na sumisinga, pagpunta doon sa tindahan, sumisinga pa rin. Anong meron sa ilong ni Ma'am Shi? Tapos itong asawa ng artista, na di umano'y member ng Voltes 5, ganito rin ang paghihitsura. I mean, pareho sila ng balat ni Kuting, ha? May pagkadugyuti ng balat nito, tapos ganito pa itsura. Hindi ka malang nag-antiperspirant, sir, kung ikay may lakad. Nag-ano ka man lang sana, nag-deodorant ka na nakakaalis ng pawis. Di ba? At ano yung paglalalaklak nyo kung ganyan ang paghitsura mong bangag-bangag, ano, langong-lango ka na at ng pawis mo, baka pwedeng preno-preno na. O, altang naturingan, alta dugyoter, sabi ni Sphinx. Di ba alta? Kayo ay mga alta sosyedad, mga tao sa alta sosyedad. Bakit ganyan ang paghitsura niyo? Well, wala naman silang pakialam. Wala kaming pakials kahit magpagulong-gulong kami sa show bells, kahit na may mag-exchange partner kami at kung ano-ano pang importante kami ay masalapi, madatong. Baka ganun ang kanilang prinsipyo. Ano? What do you think mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.